Sir Alan, ano yung mga pangamba ng mga residente, especially diyan po sa kinaroroonan po ninyong lugar ano, matapos nitong insidente po na ito? Noon pa man nung nagpadala dito ang Amerika ng kanilang warship at ang kanilang nuclear, powered submarine, eh, Mhm. siyempre, nag-alala hindi lang dito sa Trinidad and Tobago, buong Caribbean o kaya tinatawag nilang CARICOM Island 'pag nagkaroon ng away Mhm. ang Venezuela at Amerika, siyempre madadamay kami. Mhm. Ang Venezuela at ang Guyana, eh, meron silang territorial dispute na Mhm. noon pa, may tension sila diyan, eh, sa Boracaibo ata o sa Merder na borders land kasi nga, lately itong Guyana is mayaman sa oil, nagbo-booming sila sa oil. Mhm. At isa sa siguro ang prine-predict nila ay ang Guyana, eh, magiging parang Dubai dito sa buong Caribbean at sa laki o sa lawak ng oil discover nila, eh, Mhm. predict nila 'to na ang Guyana isa sa magiging pinakamayaman sa buong mundo dahil nga sa dami ng oil nila. So, ang Guyana at ang Venezuela ay may land border sila. Kaya siyempre ang Venezuela isa sa ano 'yan, oil reserve, pinakamayaman din pagdating sa oil na nagkaroon lang sila ng mga economic crisis gawa ng kanilang mga namumuno, hindi maganda kaya nagkaroon sila mga embargo o anything sa Amerika. So, pilit nila ngayon kinukuha yung Guyana. Mhm. So, siyempre ang Guyana naman is pinoprotektahan din ng Amerika at ng buong Caribbean island 'no, tinatawag nilang CARICOM. Kaya yung hakbang ng Amerika na pagpapadala ng mga warship at, nuclear powered submarine dito sa Caribbean Sea is suportado rin ng aming Prime Minister ngayon dito sa Trinidad and Tobago. Nag-offer pa nga kung sakaling magkakaroon ng tension Mm. ang Venezuela at ang Guyana, eh, nag-offer ang aming Prime Minister dito na pupuwede na bumalik kasi dati silang may base dito, eh, sa Trinidad and Tobago ang Amerika. So, nag-offer na pupuwede sila dito na mag-base ulit kung sakali na magkaroon ng giyera sa Venezuela at Guyana. Mhm. Sir Alan, meron na po bang direktiba ang gobyerno po ng Trinidad and Tobago na, yung mga paalala o kaya naman na may mga hakbangin na paghahanda kung sakali na mag-escalate o mauwi po sa tensyon, ito pong kaganapan na ito, Sir Alan? Ito nga laging laman ng balita nung mga nagdaang araw ang Hmm. ang ang presensya o ang presensya dito sa Caribbean Sea ng mga American warship at ito na Mhm. nga kinakatakutan kanina kasi, international news naman ito siguro na Mhm. may pinasabog sila na pirag na 11 katao na nanggaling sa Venezuela ang US, dahil nga, sa hinihinalang, ito'y nagtra-transport ng illegal na droga. So, ayon sa kay Secretary, Rubio, hindi nila alam kung yung pirag o yung bangka na galing sa Venezuela, papunta ng Trinidad o sa ibang Caribbean island. Siyempre yung drugs na yun, Mhm. pupunta sa Amerika kaya nila, ah, pinapadala yung warship o ano dito para ma-prevent na makarating yung mga drugs papunta sa Amerika. Mhm. After this incident ba, Sir Alan, meron bang like, mas ginawang paghigpit yung mga authority diyan po sa Trinidad and Tobago after the incident? Wala pa naman Hmm. nagpahayag nga ang aming Prime Minister na sinusuportahan niya yung pag-atake o ano mang tawag dun, yung pagpapasabog ng Amerika sa isang, sa bangka na galing sa Venezuela na hinihinalang naglalaman ito ng droga.